Sa sandaling ito ay makikitang tumatakbo ang isang hunter mula sa lugar na ito at nag-aalalang tinatawag ang kanilang lider na nagngangalang Tezuka. Habang ginagawa niya ito ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na may hawak na inumin mula sa kanyang likuran. Iyon na pala ay ang kanyang hinahanap na leader. Sa puntong ito ay tinawag niya ang hunter at sinabi na nandito lang siya. Nagulat naman ang babaeng hunter nang makita siya, ngunit kalmado namang sinabi ng leader na nauuhaw siya, kaya kumuha na lamang siya ng inumin sa isa sa mga tindahan, ngunit sinabi rin niya na nagbayad siya para dito. Samantala si Suayon ay nagulat matapos marinig ang kwento ng leader tungkol sa nangyari kay Daesung. Dito nga ay sinabi niya na hindi niya malaman kung sasabihin ba niya na namatay ito o kinain ng halimaw na kanyang nakalaban. Hindi naman makapaniwala si Hanyul matapos marinig ito, kaya tinanong niya kung totoo bang kinain ng halimaw na nagmula sa Honsei si Daesung, at tuluyang naglaho. Kinumpirma naman ito ng leader, at sinabi na tamang-tama nga ang kanyang pagkakalarawan sa mga nangyari. Matapos namang marinig ito, ay tinanong ni Changsik kung dapat ba silang maghiwa-hiwalay upang hanapin ang kinaroroonan ng halimaw na iyon. Kinontra naman ito ni Harin, at sinabi na kahit na maghiwa-hiwalay pa sila sa kanilang paghahanap ay magiging mapanganib pa rin para sa kanila kung gagawin nila ito. Sinabi naman ni Seoyeon na hindi na nila kailangang mag-alala pa tungkol sa paghahanap sa halimaw na yon, dahil mayroon siyang paraan para mahanap ito. Samantala sa isang di kilalang lugar, ay kasalukuyang nagsasali ng alak ang presidente ng World Hunter Association, at habang iniinom na niya ito, ay tinanong naman ng kanyang kapatid kung hindi ba siya nasorpresa, o nagulat man lang sa kanyang mga iniulat sa kanya. Nakangiti namang sinabi ng presidente, na kung sa palagay ba niya ay magugulat pa siya kung sakali mang may lumabas na isang S-rank core. Idinagdag pa niya na siguro ay hindi lang niya alam ang totoong kapangyarihan ng Honsei, kaya niya nasasabi iyon. Sandali namang natahimik ang kanyang kapatid matapos marinig ang mga sinabi niyang ito. Sa kabilang banda sinabi ng presidente na kahit gaano pa kalakas si Daesung, ay magiging imposible pa rin para sa kanya na pigilan ang Honsei sa bagay na kanilang napagplanuhan na. Matapos naman marinig ang kanyang mga sinabi ay tumayo na ang kanyang kapatid, at sinabi sa kanya na huwag niya siyang sisisihin sa bandang huli, dahil binalaan niya na siya. Habang papaalis na siya sa kwartong ito, ay sinabi ng presidente na wala siyang dapat na ipag-alala, dahil ang plano ng organisasyon ay magpapatuloy kahit ano pa ang mangyari. Samantala sa kinaroroonan ng grupo ni Daesung, ay kasalukuyang tinatanong ni Harin si Seoyeon kung ano ang tinutukoy niyang paraan. Tumawa naman ito at saka inilabas ang manika na kamukha ni Chucky, at matapos niyang ibato ito sa lupa, ay agad itong naglabas ng usok, at makalipas ang ilang sandali ay lumabas na mula rito ang isang mayabang na Chucky, at tinatanong si Seoyeon kung bakit na naman niya siya tinawag. Hindi naman nagalit si Seoyeon sa kayabangan niyang ito, at sa halip ay mahinahon na sinabi kay Chucky na ang kanyang master ay nawawala. Tinanong naman ni Chucky kung ang tinutukoy ba niyang master ay ang kanyang ama. Sa kabilang banda si Changsik at si Dongcheol ay mayroong kakaibang ekspresyon, dahil sa sandaling ito ay naasar na sila sa kayabangan ng manikang ito. Habang nangyayari naman ito ay sinabi na ni Seoyeon na tama nga si Chucky, dahil nakidnap ang kanyang ama ng isang halimaw. Dahan-dahan namang tumayo si Chucky matapos marinig ito, at tinanong kung sinong baliw ang magtatangkang ikidnap ang isang demon god. Ngunit habang sinasabi niya ito ay mayroon siyang naramdaman, at makalipas ang ilang sandali ay sinabi niya na nararamdaman niya ang matinding galit ng kanyang ama. Nagulat naman si Seoyeon sa sinabi niyang ito, kaya agad niyang tinanong kung saan niya naramdaman na nagmumula ang galit ng kanyang ama. Dali-dali namang tinuro ni Chucky ang isang direksyon, at sinabi na doon niya nararamdaman ang matinding magic energy na nagmumula sa galit ng kanyang ama. Tila naguguluhan naman ang mga miyembro ng K-Hunters sa itinuturo nito, dahil wala naman silang nakikitang kakaiba sa tinuturo niyang direksyon. Kaya dahil dito ay tinanong na ni Hanyul ang leader ng mga hunter sa lugar na ito, kung ano ang mayroon sa direksyon na iyon.
Sandali namang nag-isip ang leader, at pagkatapos ay sinabi niya na ang matatagpuan doon ay ang bundok ng Mount Fuji. Pagkatapos nito ay agad silang nagtungo sa bundok, at nang makarating sila sa tuktok ay nakita nila ang isang malaking butas sa lugar na iyon. Sa puntong ito ay sinusuri nila kung ano ang mayroon sa butas, at dito nga ay sinabi ni Chucky na nakakasigurado siya na dito niya nararamdaman na nagmula ang galit ng kanyang ama. Pagkatapos niyang sabihin ito ay biglang nagulat ang apat niyang kasamahan, dahil sa sandali pa lang iyon ay agad na tumalon si Chucky patungo sa butas dala-dala ang kanyang kutsilyo. Samantala, matapos masaksihan ang ginawang ito ni Chucky, ay tinanong ni Dongchil kung ano ang mayroon sa napakalaking butas na ito. Binanggit naman ni Changsik na hindi niya makita ang pinakailalim ng butas na ito. Samantala ang leader ng mga hunter sa lugar na ito ay nagugulat din dahil wala siyang matandaan na mayroong ganitong butas sa bundok ng Mount Fuji. Habang napupuno pa ng mga tanong ang mga hunters, ay nagsuggest naman si Choyong na magpapaputok na siya ng flare signal para malaman ng iba nilang kasamahan ang kanilang lokasyon. Matapos naman niyang gawin ito, ay agad din naman itong nakita ng kanilang mga kasamahan at nagtungo na sa kanilang kinaroroonan. Sa kabilang banda si Daesung na ngayon ay nasa loob pa rin ng tiyan ng halimaw, ay patuloy na sinusubukang gamitin ang kanyang mga kakayahan, gaya ng Pantheon at Corpse Exchange, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap na ito, ay napansin niya na ang kanyang mga movement skills ay nakasealed lahat. Habang iniisip pa niya ito, ay nagsimulang tumulo ang mga likido mula sa loob ng tiyan ng halimaw, at ngayon ay patungo na sa kanya. Nang makita naman ito ni Daesung ay nainis siya, at sinabi na nandito na naman ito. Pagkasabi nga niya nito, ay agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan na Mana Unleash. Matapos niyang gawin ito, ay natulak ang mga likidong iyon ng kanyang mana palayo sa kanya. Samantala ang matabang halimaw ay kasalukuyang nagko-concentrate, at patuloy na sinusubukang tunawin si Daesung sa loob ng kanyang tiyan, gaya ng ginawa niya kanina. At habang ginagawa niya ito, ay nakita naman siya ni Chucky. Kaya ngumiti ito at sinabi na sa wakas ay nakita niya na rin ang baboy na ito. Sa kabilang banda si Changsik at si Dongcheol ay natigilan matapos makita ang halimaw na ito, at pagkatapos ay tinanong ni Changsik kung gusto ba niya siyang mauna ng umatake, o siya muna. Sinabi naman nito na siya na muna ang unang umatake para sa first hit, ngunit habang pinagpaplanuhan pa nila ito, ay agad namang sumugod si Chucky patungo sa matabang halimaw. Habang ginagawa niya ito ay sinasabi niya na ibalik nito sa kanya ang kanyang ama. Dahil naman sa ginawa niyang ito, ay nagulat ang dalawa dahil nabaliwala din ang kanilang ginagawang pagpaplano. Kasabay ng pag-atake niyang ito, ay natawag ang pansin ng matabang halimaw patungo sa kanilang grupo. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang aksyon, ay tumama na ang atake ni Chucky, at sinimulang saksakin siya sa kanyang ulo. Ngunit sa kabila ng mga atake niyang ito, ay tila baliwala naman ito sa halimaw at naisip lamang na isa itong isinumpang manika. Habang iniisip naman niya ito, ay agad na kumilos si Dongcheol at kinuha si Chucky mula sa ulo nito. Kasunod nito ay agad din namang sinundan ito ng atake ni Changsik patungo sa matabang halimaw. Ngunit sa kabila ng buong lakas niyang atake, ay wala ring epekto ito sa matabang halimaw. Sa puntong ito ay sinabi ni Dongcheol na ang katawan ng baboy na ito ay parang isang diamond sa sobrang tigas. Binalaan naman siya ni Changsik at sinabi na ibinigay na niya ang kanyang buong lakas sa atake niyang iyon, ngunit hindi man lang nagasgasan ang katawan ng halimaw na ito. Patuloy namang nagpupumigla si Chucky mula sa pagkakahawak sa kanya ni Dongcheol, at sinasabi na ibaba na niya siya, dahil siya mismo ang magpipira-piraso sa baboy na iyon para gawing isang pork chop. Habang nag-uusap pa sila ay nagsimula namang tumayo ang matabang halimaw, at sinabihan sila nito na isang maliit na daga at mga mahihinang lalaki. Pagkatapos niyang sabihin ito ay nag-ipon ito ng enerhiya sa kanyang bibig, at pagkatapos ay pinakawalan ito patungo sa grupo ng tatlo. Agad namang sumigaw si Changsik at sinabi na mag-ingat sila. Samantala naisip naman ni Dongcheol na ang atake niyang ito ay nagtataglay ng aura skill ni Daesung.
Habang iniisip pa niya kung paano nangyari iyon, ay nagsagawa naman ng pag-atake si Changsik na ginagamit ang kanyang aura skill na Tiger Claw. Sa puntong ito ay nasa ibabaw na siya ng matabang halimaw at nakahanda ng atakihin ito gamit ang kanyang espada. Ngunit sa kabila ng biglaan niyang pag-atake, ay agad na nakapagsagawa ng counter ang matabang halimaw, na ngayon ay nakabuka na ang kanyang malaking bibig patungo kay Changsik, at nakahanda ng magpakawala ng sarili niyang atake. Dahil dito ay labis na nagulat si Changsik sa sitwasyon niya ngayon. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.